Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating prayer meeting o midweek service. Kaya sandali po tayo maningin at magsisimula po tayo at babasahin ko lang sa mga awit 138 verse 1 to verse 3. Kaya kung may Bible po ay sabay na po. Verse 1, Yahweh, ako'y buong pusong awit ng pasasalamat sa harap ng ibang Diyos, pupurihin at gagalang. Sa harap ng iyong templo ay lulubog at gagalang. Pupurihin ka roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan ng pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, pinanggap ko ang tugon mo, sa lakas mong itinutulong, ay lumakas agad ako. Kaya patuloy po tayong magsabay manig at manalangin. Panginoon, kami po'y malapit na dyan sa inyo at puso na papasalamat, Panginoon, sa inyo sa patuloy mong pag-ibig na nagkakatipon po kami with God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na dadalo at nandito, Panginoon. Salamat, Panginoon, at nawala ka ay patuloy po kami lumalapit sa inyo at humingi ng gabay, Panginoon, sa gabing ito at nawala ka ay patuloy mo kaming buksan ang aming pusong isipan upang patuloy na sa maliksik o matibay na yung salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Tumawag po tayo sa praise and worship. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, nawa ay masaya at nagdiriwang ang puso ng mga isa. Ngayong gabi ito dahil sobrang dami. Naman halata na excited kayo, no? Parang po, excited pa kayong lahat na magpuri ngayong gabi ito? Sabi na amen. Kaya naman hinahanggang ko ba sa tumayo o pagpapuri na okay, mahinay pa lang sa mga hindi ko rin ang tawag na sa mga tuminayo sa amen.
Kaya sa patuloy na pagmumuli sa Panginoon ko. Lalahanin natin ay lahat ng blessings na pinagkaloob niya sa buhay natin simula sa pag-isahayan sa umaga, kaninang umaga, at hanggang ngayong gabi na papatuloy tayo. Huwag niyong kaya napapurihan ang pasalamatan ng Panginoon na sumunod sa lahat. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Lord of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect salvation, all is happiness. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. As if I reason He has Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one
Palakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat napakabuti niya. Sa kabila ng mga nangyayari sa mundo ito, ay hindi niya tayo pinabayaan. Kaya naman, palakpakan natin muli. Panginoon. Ayan. Mahal na po tayo makaupo at pakinggan natin ang mga aral na matuturo. Master. Hindi. Testimony. Testimony. Dahil maraming salamat sa ating praise and worship team sa patuloy na pagbibigay ng kalwalatigan sa Panginoon at patuloy natin mabigyan siya sa pamamagitan ng ating personal testimony ng isang member ng bawat isang pamilya ng pamilya natin. Kaya ako po muna mauna at ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa buong isang linggo, sa patnubay at patuloy na pagsasama sa akin sa araw-araw ng buhay. At nagpapasalamat sa patuloy na paggabay at pagbibigay ng kalakasan sa akin lalo sa pag-aaral at sa pag-uwi at sa pagpunta. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na pagsama sa akin ngayon sa spiritual, physical at mental na aspeto dahil sa mga nakalipas na mga nilay napakahirap at hindi nagbago yung relationship ko sa Panginoon dahil kahit na nahihirapan ako ay nakakapit pa rin ako sa Kanya at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy niyong pag-comfort rin at patuloy rin na ako'y nagtitiwala sa Kanya dahil sa mga pinangawa kong mga pangako sa katulad ng Philippians 4:6-7 at sa James chapter 1 verse 2-3 at ay sandalan ko at sandilan ko araw-araw. At nagpupulit ko pa sa Panginoon dahil bilang Kristiyano ay ako ay nagagalak dahil nakakaranas ako ng ganito kaya nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil nandiyan siya lagi para sa akin at para sa atin. Yun, Kuya Marco. Salamat sa Panginoon sa araw-araw na pong pag-iinit sa mga sa kapatid ko ng Panginoon at nagpapasalamat rin po ako sa Panginoon sa binibigay niya pong mga biyaya sa amin sa araw-araw po at ligtas rin po kami nakakapagpa sa school at may nasagot pa ako ng test ko namin at iningatan niya rin po yung pamilya ko sa may probinsya po at malapit na rin po yung pupunta po kami doon sa may Pangasinan na sana, iingatan po sana kami doon ni Lord at nagpapasalamat po sa Panginoon sa test ko na nakapasa ko lahat ng test ko ginamit ko po. Good evening, everyone. Hindi mo ano. Ayun, magpupulit na ako sa laban ako sa Panginoon ngayong gabi na hindi ko pinababayaan na hindi maka-attend sa prayer meeting. Kasi alam naman ni Lord na wala naman ako masyadong ginagawa sa buhay. Every Lord, sorry Lord, yun din, nagpupulit na ako sa laban ako sa Panginoon na binigyan niya na yung matagal ko ng humihiling. Ang tagal na nun. 2 taon na mahigit. Ayun nga, yung gusto ko mag-aaral ng caregiver. Yun. Nabigyan ako ng opportunity ni Lord na makapag-aaral naman. At maraming matulungan ko yung magulang ko sa... Hindi naman yun dahil gusto ko lang lumaki yung kita ko. Yung part 1 is para sa magulang ko. At least may knowledge ako kapag isang sila, gano'n, CPR. Ayun, nagpupulit na ako salamat ako yun dahil binigay na ako ng chance. Ito rin yung, yung sa business ko. Uy, thank you Lord. Siya, hindi siya araw-araw talaga na maraming bibili. Pero,
thanks God pa rin kasi hindi nila, parang pinapansin nila yung paninda ko. Uy, kahit online lang, hindi ako lumalabas ng bahay. Yun din, thank you din sa mga taong sumusuporta sa business ko. Maraming salamat sa inyo. Yun din, ako po rin nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya ng kalakasan at magandang buhay yung pamilya namin. Yan. Magagal ako makapagpunta sa salamat sa Panginoon. Ano po? Amen. Ako po yung nagpupuri ko para sa mga din sa Panginoon siya doon nasa pagalingan na binigay niya sa akin na yun, parang feeling ko ang tagal kong nawala ko yung buti wala akong sabi pero salamat ko sa Panginoon kasi nga hindi ko nakakapagsinta yung inanaglaan naman si Lord ng para makapagpa-check up ako okay naman, nagpasalamat ko sa Panginoon kasi okay naman naging resulta ng laboratory and then nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa yun, 4 years na kami dito sa LDLC ngayong March and then sobrang sa 4 years na yun first time ko lang tumagal sa church tayo kaya nga napag-usapan namin sa hadin ng mga YP na madalas yung tanong na alin mo bagay na ginagawa mo ngayon ayaw mo nang gawin lagi nag-backslide lagi parang ayun yung sabi din sa pinakalipas ko na kapag yung ugali mo na pag meron kang nakatisunod sa church parang aalis ka na lang. Dahil kung pagkagaling yung naging mindset mo, kahit saan ka mag-church, madadala mo talaga yun. And then, yun nga sa pagkalamat sa Panginoon. Kasi sa 4 years namin dito sa LDFC, yun, noong unang mga year, ang dami talaga pagsubok na dumating. Pero, salamat sa Panginoon kasi tinuruan niya ako maging mapatagal. Yun nga, magtiwala sa Kanya dahil sa kanta natin kanina na trust in God na yun, kaya sa mga sakit ko parang may nagtatanong na baka stress ka na naman may aking kasay. Pero nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi hindi naman siya dahil sa stress, hindi lang talaga na kasi katiwala ko na lahat sa Panginoon. Yun naman yung importante din na anumang pagsubok na lumarating sa atin. Pagkatiwala natin sa Panginoon dahil na yung share ni Brother Adalong Mingo dun sa nasasabi na pinapanood mo yun dapat ipagkatiwala natin sa Panginoon lahat. And then, yun yung pag-share ng gospel na minsan na puno tayo ng takot. Kaya pagkatiwala pa rin natin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang bibigay sa atin ng karunungan para yung makapag-share. Siguro, para sa akin lang, ay minsan may times na nakatakot tayo mag-share kasi minsan hindi pa natin i-update sa sarili natin bago natin i-share. So, parang kasi magtuturo ka ng salita ng Panginoon, pero hindi naman siya nakikita sa'yo. Kaya, yun yung pinaka-challenge doon, na kailangan natin muna, yun na kailangan mabago tayo, bago tayo mag-share. Yan, so yung paalala sa akin ng time na, yung nagbalita siya na tayo, 18.6 yan, yung about sa sarili ng pagkakasala. Nung minsan, dumating sa punto na ako mismo na naging sarili ng pagkakasala yung about sa yung naging BI ka, yung nagiging ka masyado bad influence sa tao. Pero yun, sobrang nagpapasalamat ko sa Panginoon ng ganyan kasi doon ko na-realize na nilalis ako ni Lord sa ganong sitwasyon yung kasi pagka kayo sa isla ng pagkakasala. So, ang kinakailangan maging pagod sa iyo ng Panginoon. Kaya, yung nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat-lahat yun, sa pagbabago, sa pag-aaral sa akin, sa pamilya namin, yun, kaya bago rin kami nagpapulog sa salamat sa Panginoon. Amen. Yeah, dito rin. Walaan niyo kung anong hawak ko. Hawak yung hit. Mag-ibig ko sa Motivator. Galit teacher ko Excited, pwede. Naka-attend ko rin ako dito ng prayer meeting. Kahit kung minsan ako maka-attend
Like, nag-thank you din po ako kay Lord kasi marami tayong kayo and po. Nag-thank you po ako kay Lord kasi nakapagpasa, every week po, nakakapag-family devotion po kami and nag-thank you din po ako kay Lord kasi bakasyon na. Wala nang stress sa school and po, makakapag po ako sa pag-worship and nag-thank you din po ako kay Lord kasi lagi niyang pinapaalalahanan si Papa po para po makapag-family devotion kami and ganun din po sa sa bawat taong ginagawa niya po para po makapag-share ng salita niya and na po kasi yun parang iba na po yung panahon ngayon malapit na po talaga mag-ari ng mundo and yun po, nagpapasalamat po ako sa iyo. Amen. Bit pa. Ay, si Bit to. Ate Bit. Yan na. Parang si Mark na. Oh, Mark, kasi parang dalawa ko. Prayer meeting ang wala eh. Ayun, Mark. Yun, ako po lang nakating po. At yun, kaya naganda ako kasi gano'n sa biyahe. Wow. Yun, magpapasalamat ako sa Panginoon sa kalakasan, yung ganun sa katawan. Yun, magpapasalamat ako sa Panginoon sa paggawa sa biyahe. Yun, yung nakaraan, di ako nakatigas nga, namatay yung pinsan ko. Natama sa puso, tapos yung kidney, luhog na, dahil na sa mga kinakain. Kaya yun, yung kinakain natin, lagi tayong mag-iingat kasi malaking epekto yun sa kalusugan natin. Kaya yun, ipapasalamat ko sa Panginoon sa patuloy ng paggabay at yung gastusin, na lalo na ngayon sa pagtaas ng gas, di ba? Lahat naman tayo, apektado tayo sa lahat ng pagtaas sa gasolina. Yun, kaya yun sa na patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na anong natanggap natin. Yan, binabalik ko po. Salamat sa Panginoon. Yun o. Yun o. Ma'am, gaya na yan. Ako po, nagpupulit na nagpapasalamat. Nagpapidyoan ko eh. Nagpupulit at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Number 1, tapos na ako. Pasado yan. Amen. No. Hindi ko alam, pero sobrang anxious ako sa mga mangyayari. Pero ang palagi ko, sana nakikinig mo. Ang lagi ko panalangin sa Panginoon ay acceptance. Sabi ko, Lord, anong mangyayari? Bigyan mo ako ng mindset na like, habang buhay may pag-asa, gano'n. Pero syempre, hindi mawawala sa akin yung parang, parang yung mga taong nakaalam na mag-iisang ako, baka, Kaya po hindi ko siya sinabi talaga dito sa church. Kasi, nakaka-pressure. Mga ilang limited friends ko lang yung nakakaalam, limited workmates. Hindi nga po alam ng papa ko, ng mga kapatid ko na nagbibigay ko ng exam. Kasi ayaw nga mag-give ng expectation. Pero yun, naniniwala kasi ako na kapag maraming nananalangin, di ba? Priority natin to. Marami natin yung dadasaksyon. Kapag ako lang kasi ganun si Lord. Kaya yun, thank you po for those who prayed for me. And whatever it is, I believe na ibibigay sa akin ni Lord para siya sa akin. But if not, bakit Lord? Hindi. Pero gagawin ako ng way.
hanggat makuha ko siya. Hanggat buhay ako, magpapatuloy ako. And pag napasa ko siya, baka ako lang pinakasayang tao sa mundo siya. Kaya yun, another is mag-1 year na si Mama, sobrang bilis. Sa Monday, 1 year na siya nasa piling. Nag-iwala ko na nasa piling siya ng Panginoon. And I'm so thankful dahil ang Lord ang nagbigay sa amin ng comfort during the grieving period, lalo na yung mga first few months. Pero ngayon, puro acceptance niya, puro comfort yung bigay ni Lord na wala na yung parang nagsisisi ka, tumakbo kasi iyak. Pero andun yung mamimiss mo, yung longing, kasi sabi niya grieving comes in waves. Parang okay, bigla ko naalala mo yung tao ngayon, may regret, may ano. Kaya totoo yung sinasabi ni Pastor na mahalin yung mga magulang habang kayo. Kasi yun yung hindi ko nagawa masyado, napakita or nasabi yung word na I love you, Mama, mahal kita, Mama. Kasi hindi naman ako words eh. Hindi na ako wala ako. So, ano klase na lang kaya ko siya? Pero yun, pagka nagsisend si Pastor ng mga gano'n, napagtamakan pa rin ako kasi alam ko yung mga bagay na hindi ko siya nagawa nung buhay pa yung nanay ko. So, kung natatamaan kayo, ibig sabihin, ay, kailangan yung gawin. Kasi para sa'yo, pinakausap ka nito. Nagawin mo yun. And that's the right thing to do. Ayun lang, pagsalaks ko rin sa pagbabay, and I am claiming na ibibigay sa akin yun ni Lord. Yung 3 letra sa dulo ng pangalan. Ano lang, dapat ibang papulit sa lakas ko. Yun. Hello, magandang gabi. Papasalamat ako sa Panginoon kasi nakadala na yun. Kagabi, gusto ko mag-attend mo sa seminar. Kaso lang, kaso lang ako sa ako biglang nag-visit na sunduin daw niya. Magkano na ako mag-uulay na sana ako. Kaso lang, susunduin na sa isang gabi, dahil gabi na siya umuwi ng gabi. Isa pa, nagpapasalamat ako at medyo nangangamba kasi sa nangyayari sa atin ngayon, sobrang taas na diesel. Alam naman natin na ang lahat na apektuhan sa natin. Kaya medyo mag-diet na tayo. Tapos, sabi nga nung nung naalala ko nung Baptist, si Brother Entoy. Sabi ni Entoy, Brother, mag-pray muna tayo kasi alam natin na Christian yan. mag-pray muna tayo, brother. Kasi Christian din siya yun. Brother, mag-pray tayo. Mag-pray natin kung paano maging maayos na yun. Kasi naapektuhan din sila. Dahil yung mga out of town nila, grabe lang doon. Nawawala din. Katulad nga kanina doon. Unang hirit ako dapat kukulang kami ng Pampanga. Tapos, ang nangyari, 5 oras ako na-estabay sa GMA. Gabi sa akin ang senior producer ko, estabay lang estabay. Hanggang sa napunta kami doon lang sa kalayaan namin. Sa restaurant, sabi, Kuya, pack up ka na. Spend your time with your family. Sabi, inano na tayo, tawag dito, kinap na tayo ng production. Halos lahat dito Manila lang. Which is napagka dito Manila kami, medyo tara kami. Kasi mababa yun. Yun, yung balikan ko kay brother ko sabi niya. Sana brother, patatagin ang kalooban natin ng Panginoon. Wala naman tayong magagawa, kahit sino sa atin, wala magagawa namin. Ang magagawa lang talaga natin is umasa sa Panginoon at mag-pray. Kaya ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon, patuloy na nag-pray din sana matapos yung pinagdadaan ang hindi lang naman, lahat tayo, parang pandemic sitwasyon natin sa ngayon. Mas malalang pa ito eh. Kasi sobrang, tataas ang ang bilihin. May mga, may kasunod pa next week, may pang mag-announce na
next week mayroon pa rin kasunod na pagtaas ng petrolyo. So, ang estimated is aabot ng 120 per liter. Kaya ayun, patuloy tayong mag-pray. Ako, gano'n ang ginagawa ko sa pipray ako. Tapos, siyempre, papasalamat sa buhay kalakasan na pinagkakalog ng Panginoon na maging matatag sa panahon ito. Maraming salamat. Yun o. Walang pasok o. Ayun po, nagpupulit nagpapasalamat. Hindi siya ako salamat eh. Sorry, hindi na kasi ako nag-attend eh. Nagpupulit nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buong linggo na ayun, naka-attend ulit ako at saka sa buong linggo pag-iingat ng Panginoon. And ang daming nangyari sa araw-araw ko, especially this week kasi ayun nga, meron akong kakilala na ayun nga, parang nag-pass away na. Tapos, parang it reminds me of story of Noah. Actually, di ba yung ark? Pinantayan sa niya medyo yung ark, parang na-realize ko lang, there's no way for Noah to control the ark inside. Pero hindi siya nag-ask ng Panginoon. Parang pinagawa siya ng Panginoon ng ark, pero hindi siya nagtanong, paano mo makontrolin yun sa loob? Paano mo makontrolin? Paano mag-wait tumama ako sa malaking bato? Hindi tinanong ni Noah yun because I realized yung art, it is not meant to be controlled, it is meant to float, it is meant to be carried. And ganun din yung buhay natin. Parang na-realize ko, if we try to control yung life natin, we will, parang ma-overwhelm tayo, tapos parang dami natin magiging problema, dami natin ma-realize, and then sa mag-e-end na, parang sobrang problematic lang. That's why, ang pinaka-best way na gawin natin ay ibigay talaga sa Panginoon yung control kasi wala naman talaga tayong kaya gawin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon because He keeps reminding me, ganun nga sa mga promises niya na patuloy kong pinangahawakan. And ayun, sorry kasi ngayon lang ako naka-attend. Tapos parang ang dami-dami kong pagkukulang sa Panginoon pero tuloy-tuloy naman yung personal devotion kasi yun na lang yung escape ko. Yun na lang yung kaya ko kasi sobrang nakakapagod sa araw-araw kong buhay sa school. And doon na lang ako nakakahanap ng rest, ng katahimikan. And ayun lang, binabalik ko sa Panginoon ng pagpulit pasasalamat dahil sobrang faithful na yun sa buhay namin. Ayun lang. Ano ba? Si Bella. Ikaw, pati. Nagpapasalamat po ako na pinabayan po ako ni Lord sa pag-aaral ko po kasi sa Monday na po, grade 6 po ako, mag-graduate na po ako. Sa busy na po, ginagabayan din po, pagdagya ko po, hindi natin po kami, hindi natin po yung right. Din ni Lord po sa amin, sana hindi ko din po nagtatrabaho para sa amin. Binigyan niyo po kami ng health, knowledge, wisdom, at growth po namin. At good health. Nagpapunin ng kapasalamat po ako. O, si Bella. O, sige, ikaw. Sunod si Bella. Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po papatagalin po. Ano po, magbabalik po ako ng pagpulit po sa akin, Lord of course. Siyempre sa inyo po po ng biyaya, lagi na po yan ang buhay kalakasan, lusugan. Pagsahan namin, Lord, sa week na natapos po yung mga midterms na nagbigay po sa akin parang ano po, challenge. Medyo na ano po, like, nangayayat ako ng break lang. Nangayayat ako ng po. Tapos nagkasama po ako ng Wednesday, pero walang kasalamat po kayo kasi itong Wednesday, wala naman na po ako masyadong kasal. Tapos kasi nagkaroon na strike, tapos wala pang pasok ng Friday. Pasalamat ako kasi pinagaling din po ako nila natin ng Thursday. Diary po yun actually.
At saka hindi po nakatulog kaya nangyayari po. Magsasama ko yun sa ano po, sa buhay karanasan ng mga magulang ko. Sa kaibigan ko po na birthday kanila kaya natin tama po kanina. Late po ko, pagmasalamat ako lagi sa nakama ko. Pagmasalamat ako sa buhay karanasan ng kaibigan ko po na yun na binigay ko sa mga pagmulay na sabi mo kasama ko po siya sa pagkaroon ng ano po, sabi na po mabuti kaibigan na Hindi nga daw niya patatagalin eh. ano po, parang po siya kung naging sa parang kapag kailangan ng malalapitan mo mga problema na kailangan daw nandiyan naman si Lord nandiyan naman po yung kaibigan ko po na yung sabi na sa Lord ano po, may problema ako napasama ko sa buhay na kasalit ko sa pamilya ko hindi ko makinig sa ano po nakalaman ko ano yun, midterms yung finance namin na onting ano na lang, like 2 weeks, 3 weeks sa amin, ano po. Tapos na yung first year ko. Yes! Kapsal po kay Lord sa, ito, sa kapsal po ako nakarating kung ano ko pong sa harap ko po, pinapasalamat ako na po si Lord. Kasi alam ko po, kung ano man po na sana ako po, sa lang po po na kaya ayun po, pinapasalamat ko na everything and everything goes to God. Eh, grabe po natin po sa akin. Dennis, upo ka na lang daw siya. Ano ang haba dito? Yapo. 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 Oh, Bea. Dali. Salamat ka na, dali. Para makita yung Papa Manok. Nakita ni Papa Manok niya eh. Pagkana. Bella eh. Oh, sige, ano na? Who's next? Devotion na, devotion. Mas malakas yata yun. Yung isa. Si Manok. Doon nakalagay. Sabi po sa magpapasalamat mo lang sa pagbibigay nila ng patuloy na sa akin, sa paglanang tuloy. Yung pag-iingat nila, tapos yung palaging protection niya sa bawat pangailangan namin. Yung patuloy na pagpapahirap ng buhay na pinagkakatiwala na sa dito marami hindi na ito bago sa akin. Maraming beses, maraming napakinggan natin na maybe na tayo na mismo naka-encounter ng verse sa devotional basis ni babahagi ko sa Pilipinas. At bago po tayo magsimula tayo sumunod na maraming Diyos, maraming salamat sa pagkakataon sa gusto pinagkatipon tayo ng pag-ulit ng mga salita parang mga Panginoon ang mga salita naging sandigan sa pinagpunta kami sa pagkita ng Espiritu na patuloy kami sa mga sa salamat natin.
Jesus. Amen. So, kami na po ba kayo sa talata sa Roma, chapter 12, verses 1 and 2. So, meron po kayong Bible ba? Hindi po, tignan ito. Sabi dito sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habang ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na inamin ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsambahin niyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo nito. Sa halip mayroon yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa iyon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kung marahil, basa na natin ito, nakita na natin yung katuruan sa atin ng Panginoon. These verses. Magandang reminder din siya na sa nangyayari na sa panahon natin ngayon, sa atin natin yung mga problems, yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, yung mga kaganapan sa atin. Paano ba tayo nag-response dito? Ang layunin ng pagiging alaga ni Jesus ay paglakad kasama niya. Ibigin at sundin siya upang makatunod sa Panginoon. Kailangan natin malaman ang kanyang kalooban para sa ating mga buhay. Sa pagtingin natin sa mga Roman chapter 12 verse 2 ay malinaw na ating nakita na may tiyak na bagay na kailangan mo nang mangyari bago pa magawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So ano yung sinasabi nun? Bago pa maganap sa atin, anong sabi ko sa may verse 1? Kaya nga, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Ialay natin ang sarili bilang isang handog na buhay sa ating Panginoon. So, ang hinihingi sa atin, kailangan natin ialay ang ating sarili bilang banal na handog. So, minsan ba mag-reflect tayo sa ating buhay, sa mga ginagawa natin. Yan. Napaka-faithful ng Diyos. Napaka-faithful ng ating Panginoon din sa ating mga pagbubulang, sa ating mga struggles na nagiging hadlang. Pero natin pa rin ng Panginoon. Kaya dapat ialay natin bilang banalado yung sarili natin, yung buhay natin. Yung katulad nga ng sinari ni Susreya sa sasalamat namin. Ang disenyo ng artist na to drive or growth itself, na siya yung mag-drive sa sarili ng buhay. Na tayo naman din yung pagiging banal na handog natin sa Panginoon na siya ang magpapabago sa atin. Kailangan natin huwag kumayon sa takbo ng mundo. Even na talagang minsan, kasi mula pa pagkabata natin, we can hear sa mundo, nagdala natin mo. Pero pinapangalanan tayo na huwag tayo kumayon sa takbo ng mundo. Tayo. Natulad sa nangyari sa pagtaas ng petrolyo, hindi tayo yung panic, kundi we trust to God, yung hope natin na namin nasa Panginoong Diyos. Sa ganong simpleng pamamaraan, makakakuha tayo ng comfort sa ating Panginoon. Pangatlo, kailangan natin magbago sa pagmamagitan ng pag-iiba ng isip. Pag-iisip na hindi na makakaisa yung mga pag-iisip kung paano noon, kung paano dati, kung paano yung response sa mga bagay. Ang disiplina ng panunumbaling ng isip ay nakakapekto sa lahat at ibabang mga disiplina at ating paglilingkod sa Diyos. So, nagsisimula siya sa
sa isip natin. No? Ito ay isang nasa kaibuturan na nakaranig sa mga bagay na nilalabanan natin kung wala ang pagbabago ng ito na binanggit ng Biblia ay mananatili tayo sa takbo ng mundong ito. No? Kasi nga, ang nakaka-apekto sa ating buhay, sa ating pag-isip, is yung pamilya, surroundings, tapos kung sino ba mga nasa atin. No? Pero kung nasa Panginoon tayo, siya ang gagawa sa atin ng pagbabago sa ating buhay. By His grace and His Holy Spirit. No? So, anong kailangan ng modelo o natin, paano natin magagawa ito? Sa likas ng pagkapanganak ay lumalaki tayo sa influensya ng mga magulang, kaibigan, guru, paaralan at lipunang nakapaligid sa atin. Yung mga aspeto ng sabi, ang influensya. Ang ating mga pagpapalaga, mga hangarin, mga kagustuhan at paniniwala ay nakapirmi sa ilalim ng ating mga influensya ito. Yeah. Ang takbo na pag-iisip at pag-ugali ay halos sa pangalakan at maaaring sabihin tayo ay produkto ng pagpapalaki sa atin. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng Ama sa atin. So, kung tinuturing natin naman dito sa lupa is nakakatulong in our aspects sa ating pagkatao. How much more kung sa Panginoong Diyos tayo nagpapagamit. Which is, alam niyo yung gift na mas makakabuti sa atin, hindi lang dito, kundi sa hinaharap, alam niyo kilala niyo tayong buong. Kung minsan, ang mga tao tutol sa pamamaraan at tutungan sa tahanan, muli pa rin lumilitaw ng iyon sa kanilang buhay paglaon. So, ano lang siya, comparison kung paano yung mga tinuturo sa kahanan tapos nababago, natututunan sa labas yung magandang galing. But yung minsan nadalag na talaga yung pagpapalaki pa lang sa minsan lumalabas. So, ano mga pamamaraan na kailangan babago o iba? Una, meron lang po iba. Una is, kailangan natin malagumpay laban sa kawan. Sapagkat, sabi nga rin sa mga Efeso chapter 6, verse 12, sino daw yung kawan natin? Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadiliwang umiira sa salibutan ito, sa mga buong spiritual na kasamahan sa ipapawid si Satan ka. No? At hindi naman siya physically nakikita na lang sa weekend process, but sometimes na-influence na tayo through his words, yung mga naparaan siya sa pinagin ng tao, sa sitwasyon. So ano ba yung sagot na pagbabago ng Diyos? Na makikita naman natin ito sa Filipos chapter 4 verse 4 to 9. Ano yung ibibigay sa atin ng Panginoon? Yung paano, yung pagbabago yung mga gagawa natin. Nakita niyo po na po sa Filipos chapter 4 verse 4 to 9. Kasi may lumaga, hindi na po siya mabasahin. Sinasabi ng Diyos na tayo palagi at ito'y magalak tayong palagi at ito kanyang unang umuulit. Sabi doon, magalak kayong lagi sa pag-ulit ko, magalak kayo. So, ang pagkalaki nito is isa tong disiplina maglalayo sa atin sa
kalungkutan. Kasi nga, di ba, kung yung heart mo is full of kagalakan, is yung side of yung depression, yung negativities, natatakpan or nawawala sa ating buhay. At ang pangalawang na sinabi, huwag kang mabalisa kung saan ang bagay na hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagsasalamat. Kung napakagaling talaga ng Panginoon Diyos kung paano gagawa siya sa atin ng mga kaparaanan kung paano yung fulfillment na nais siyang mangyari sa atin. Buhay yung pagbabago, yung makakatulong sa atin para makita ko lang luman for talaga muna tayo ng Panginoon. Hindi niya ililipagan sa kasalanan ng nagawa natin. But God will comfort ng unahin niya yung relasyon natin sa Kanya. At susunod na doon kung paano yung paraan na makakatulong sa atin. Diba? Sabi nga doon, kung ano mang hindi natin, panalangin natin kung may papasalamat. Pangatlo, kapag ang iyong isipan ay naiiba at ang iyong pagtingin at pagkatao ay binabago, ay maaari kang maglingkod sa Diyos. Kung tama ang iyong pag-iisip ay di ka makakasalat sa katawan. Ang iyong katawan ay madidisiplina maging banal at gawin ang nais ng Diyos na gawin ito. Hindi na aayon sa takbo ng mundo. Ito ang pagsabang mula sa puso, isip, at katawan ng buong ihahandog sa Diyos. Yung nababanggit ko doon, yung pagbabagong pagkatao natin. Na kung tama, ang yung pag-iisip ay hindi magkakasalan ang ating pananaw, ang ating katawan. So, unang-una lagi, isip natin is mabago sa pagkakas. Kailangan natin bihagin ang negatibong kaisipan or yung mga bagay na nakakapito sa atin buhay. Sabi natin sa may 2 Corinto chapter 2. At 2 Corinthians chapter 10 verse 2 to 6 pala. Kaya, ngayon, gawin iyon sa mga nagsabi kami na mamuhay ayon sa pamamaraan ng mundo. Kung nagbubuhay magkaki sa mundo ito, di naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundo ito. Ang sandata namin yung pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpagsak, ang mga puta sa bihira namin, ang mali pa mga tiliran, ilalapin namin ang lahat ng pagpapataas naman sa kalangan tungkol sa Diyos. At pinibihan namin ang lahat ng isipan ng upang matutong sumunod kay Kristo. So, marino na kung sa kapangyarihan ng Diyos. At ang uli, ang pagubad sa luma at pagsuot ng bago ay kailangan natin gawin. Katulad ng ating Diyos, namumuhay sa pag-ibig at nagnanais na handog ang mga sarili bilang banal na handog tulad ng pag-ibig sa ating ni Kristo. At ang pag-aalay niya ng sarili niyang bilang mabang alay at handog sa Diyos. Sabi ko sa Ephesians chapter 5 verse 2. At mula rito lilitaw ang mga bagong takbo ng pag-iisip at pag-ugali at pagtingin. Hindi lang ako o tayo piyag ng aking nakaraan. Hindi ko na ginagawa ang aking nakagisnan. Hindi ko na nakikita ang mga tao maging ang mundo sa mga mata ng isang tao kaya hindi na kasalanan ng magulong pamumuhay ang nagdidikta ng anumang ginagawa mo. Yes, habang ako ay pinagmamasdan ng mga tao ay nakikita nila tulad sa mga naunang alaga. Iniisip nilang sila'y kakaiba o pinipilos na tulad ng Kristo na lubusang kaya tinawag nila silang mga kunting Kristo. So, yung buhay ng mga apostol.
para naging hindi na katulad yung nakikita yung mga nangyayari. Kailangan na sila mga munting Kristo. Salamat sumusunod tayo sa kanyang mga yapak, mas lalo tayo nagiging kawakas niya. Tayo ay dinala rin sa ating pagkatulad kay Jesus. Madalas ay sa ating pagtingin sa ibang bata, may gawain o katangian at papaalala sa atin ang kanilang amahin na sasabi, anak, iyon ni Juan, nakikita natin si Juan sa kanya. O kung paano siya naman ito sa atin. Kaya pagdating ng panahon na ang mga tao ay titingin sa atin, sasabihin, siya ay anak ng Diyos, natulad siya ng Ama. So, kung magbubulay-bulayan ba natin yung ating buhay sa panamatayan as we say that we are Christian. Masasabi na pakikita malalaman ba nila na tayo ay anak ng Diyos. So, kaya maging karapat dapat tayo tawagin mga Kristiyano. Sila ang reflection of our faith. Hindi tayo nakakuha una-una sa ating puso at umagali sa ating isip. Sa ating pagkakas. Panalagwala di ba? Kailangan natin yung kasama sa mga dahil sa ating kasabi na devotional message tayo po'y dadakot sa prayer concern at bago tayo mag-pinakis, ayusin po natin yung mga buwan natin para malinis at maayos yung yung pagpipinakan. Kaya yung mga nasa likod yun, tayo lang, upo na ng maayos para hindi magkagulo sa bilang. Tapos, tayo lang. Eileen, okay lang. Ayaw ba? Ayan. Ayaw magsisimula ako sa likod mo. Tapos dito. 1, 2, 3, 4. Lakas pa. 3, 4, 1, 2, 3. 4. Ayan. Closing prayer po natin is si Bro Anthony. Okay. By the way, bago kayo mag-ipon-ipon ako na yung nakachat lang sa akin ng sukyati ko na sinecret sa inyo sa GC, no? Yung dati mong sukyati sa parang high school na sumali ng tatlong. Yung baby nila ay nasa heart center ngayon. 10 days daw siya, yung baby na yun nasa ICU. So, hihingi ng prayer sa baby nila. Yan si Baby Sanchez. Adrian Sanchez yun. So, kung maalala niyo, siya yung clone ni, Marak? Mag-rap? Magaling mag-rap? Cloud9. Cloud9 na yun? Ha? Cloud9. Si Cloud9. At least may 9. And, pag-pray po na Lord really, magdimala at pubilan ng Panginoon sa baby. At ito po, Soul Winners Challenge. Sabi dito, one more soul for Jesus.
So, pipili po kayo ng tatlo, no, na ipag-pray, no? At tapos, may effort din kayo gagawin after prayer. Niluluto sa prayer. Tapos, isa doon, talagang intentional nyo sisira ng gospel. O, i-invite mo sa church. Okay? Intentional. Kasi intentional, pupuntahan nyo. Gagawa nyo ng effort. Okay? So, kuha po kayo ng isa dito. Kuha na ako ng aking isa. Pakibigay nga, bro. Ayan. 28 pieces yan. Okay? Isasama na yan sa ating prayer meeting lagi. Basta tatandaan nyo yung tatlong iyon. Parang inner circle lang, no? So, pag-pray natin yan. At, sige, mag-people na tayo this on our number. Number 4. Ay, ballpen. Meron akong ballpen dito. Dito. Masana. Ito lang ito. Sobra. Lahat po meron na. Sino ang may gold pa dyan? Lahat kayo mga klase. Number 2. Number 2. Sige, dadalhin na lang po muna ito. Kasi may mga naman dito eh. Weekly action step. Basta, sama na natin sa prayer na personal prayer ko. Ano? Ito. Ano yan? Ito na. Puso ba yan? One, two. Ito na rin. Two daw. Ayan, two. Two. Two niya. Ayan na. Number 3. Sobra. Ito na. Ito na.
Tapos, galing ito sa Sunday, Kaya picture nyo, isend sa para sa prayer busy natin sa fasting. Ano sa akin? Ano sa kayo? Ano sa akin? Ate Lisa? Kaya na tayo. Alam na, makapag-uwi tayo.
Amen. Pray natin pala yung may birthday mo. Alam mo yun? Ganda, may birthday mo ba? Naawa ako yung activity mo rin. Pahula mo ah. Excited. Light up niya. Ano pa mo ba yun? Makikita lagi po ito sa Sunday para isasama natin sa prayer, congregational prayer. Let's close our eyes. Let's give us it's so thankful this evening that we have the opportunity to give back the praise and worship Lord. We thank you, Lord, for the people that come here to give you the time that you have given them to give you back the praise and worship you every day. We thank you, Lord, for the wonderful message na binigay ko sa tinuro na brother alam po na it's about change as Christian po na we continue to strengthen our relationship with each other and maybe strengthen our relationship with with you, Lord. I guess po, nilalays mo namin si Ate Zara po na my birthday po tomorrow. Continue to bless her and my family. Continue to guide her. Continue to provide to whatever she may need. And continue to use her as your servant, Lord. We ask to Lord guidance as we celebrate and head on our sacred days, Lord. Ilayin po sa pamakain, mawawin po namin itong mensahe na tutunan po namin sa amin dito. Yun lang po, natin po namin sa mga salamat. This is the new word. Amen! Happy birthday to you!